Okay, so guys, very excited ako ngayon kasi kung naalala niyo yung third floor natin, inaayos. Tapos na siya, pwede na siyang gamitin, pwede na mag-ensayo. Though hindi pa nagagamit kahit isang beses dahil kagabi lang siya natapos. Ngayon guys, ang goal ko is binyagan natin yung court natin sa taas. Sorry, hindi pala court, wala pa tayong ring. Pero kasi napakaganda ng flooring, feeling ko talaga may indoor court tayo sa loob ng bahay. Nandito nga pala si TJ. Hi ka. Pangalan mo? Si James, si JM. Sino ka? Pino. Nandito rin si Justin, baka tulog. Justin! Alright, so guys, akyatin natin yung finished product. Ako, I'm very excited kasi yung feels niya talaga para akong may indoor basketball court sa loob ng bahay. I'm good as it come, I'm good as it gets. Vibe blowing at the J, got the loud jumping out the pay. Everything I'm on slap. Everything I do is whoa. Got the bands jumping out the bay. Vibe blowing at my J, got the loud jumping out the pay. Everything I'm on slap. Everything I do is whoa. Got the bands jumping out the bed. Okay, so guys, ito na. Tapos na. No, siguro mga 90% kasi marami pang kalat dito na linisin pa natin. But that's very minimal. I'm also thinking kung dapat ba yung walls natin pinturahan ko ng black. Kasi naalala ko yung wall natin dun sa Antipolo, nung sa court natin. Ginawa kong black yung wall. Parang mas nagkaroon siya ng ibang feeling eh. Tapos, training-wise, makikita yung details kasi angat na angat yung, syempre, yung bola, yung cones, or yung even the smallest details na galaw ng kamay or paa. Since dito tayo gagawa ng maraming tutorial videos, and of course, marami tayong tuturuan sa estudyante dito. So, binyagan na natin tong training area natin dito sa third floor. Binyagan na natin siya by teaching you one special move. Guys, sobrang sarap sa feeling. Tingnan nyo, ang lakas ng ulan sa labas. Ayan, oh. Pero pwede tayo mag-ensayo. Something na hindi rin natin nagawa sa Pampanga kasi doon pag malakas ulan, no choice din. Pag sobrang init, tanghali, no choice din, hindi mo rin magagamit yung court. Pero ito, umulan, umaraw. Katulad nito ngayon, ang lakas ng ulan, you cannot train outside. Sa court, hindi ka rin naman sure kasi syempre availability ng court, baka marami naglalaro. So ensayo-wise, this is the most perfect training area na meron tayo ngayon na kahit anong klaseng sitwasyon or panahon, makakapag-ensayo tayo. Kahit madaling araw, kahit gabi, kahit sobrang aga, tanghali, umuulan, and natutuwa lang ako. Dahil ito na yung ginagawa natin before season 1 pa lang sa Parañaque, sa loob ng sala. Nag-ensayo tayo doon. Ginagawa na rin natin before sa loob ng bahay. Pero doon, ang liit lang ng space natin doon. Siguro mga 15 square meters lang ang meron tayo doon or less than. Just imagine that kind of space. Dito meron tayong 70 square meters of space. Tapos, ang maganda doon, ang flooring natin, talagang pang basketball. Dito na tayo madalas gagawa ng videos. And, subaybayan nyo kami. Facebook, marami ako ilalabas na tutorial videos. Kaya magkita-kita tayo sa mga susunod na videos. Guys, maraming salamat. Ang lakas ng ulan. Pero tapos na tayo mag-ensayo. Let's go! Ngayon guys, meron tayong pag-aaralan na footwork na connected sa drop na ginagawa natin. At yan ay ang drop step through. Nung mga nakaraan guys, pinag-aralan natin ang drop. Tinuro ko yan kay Gab, tinuturo ko yan sa lahat ng mga estudyante natin dahil yun ang pinaka-simpleng footwork na pwede nyo magawa in a game at I believe na ginagawa nyo na yun unconsciously pero kapag inaral nyo siya, ang dami pala niyang details. So, ito yung drop na pwede mo siyang gawin in game. Relax. So, it gives you balance, it gives you explosiveness na hindi nagbibigay ng hint dun sa bantay mo na atake ka pala. Kasi you can do it from relax, relax, then you can explode.
in one snap. So yun yung drop, yun yung kung gaano siya ka-effective. Kaya lagi siya tinuturo dahil makikita natin yan kahit saan tipo ng liga, inter-barangay, commercial league, professional league, even sa NBA, that kind of footwork really works. So guys, ngayon pag-aaralan natin ang details ng drop step through. So basically, this is the drop. The usual na ginagawa natin, what we will do is we will just step this forward, yung paa sa likod. So what we want is dun sa drop, mabigyan natin ng movement, hindi basta drop forward. We want movement sideways. So kung dito ka pupunta ng unang drop mo, you want to move shoulders, hips, katawan mo papunta doon. And then, we counter here. So this one's the full speed. Drop, step through. Drop, step through. Drop, step through. Drop, step through. All right, this move is very, very effective. Okay, so guys, ngayon nakita nyo na yung drop step through. Pag-usapan natin yung small details na kukumpleto dito. Marami kasi ako nakikita na nagda-drop step through. Pero ang ginagawa nila, kapag mabilisan na, nawawala na yung movement ng drop at saka ng shoulders, saka ng katawan, from here, papunta doon. Ano nangyari dahil minamadali nila or binibilisan nila, ano nangyari? Akala nila nagda-drop sila, pero diretso na pala sila dito sa kabila. Yun ang nangyari madalas. Baka rin mangyari sa inyo. Mangyari, gumagayan sila, pero pag between the legs sila sa kabila, hindi step through. Nagda-drop lang din ulit sila. Okay? Dahil sa pagmamadali or sinusubukang bilisan, at kapag nasanay ka doon, hindi mo talaga na-apply yung drop step through. So, drop step through. This is the first. Now, this should be planted. Okay, planted. Plant, step through. Pag umangat to, pag drop mo, tas umangat yan, hindi yan magbibigay ng enough movement from side to side. Ang mangyari, dumadrop ka lang on the same spot. Yan ang madalas nangyayari or mistakes dito sa drop step. Ito, itsura. Akala nila nagsistep through sila kasi forward to eh. Without realizing na nawala sa pagkakapin itong paa na to. Ngayon, anong disadvantage? Kapag nag-drop ka dito, tas nag-drop ka lang din pa kabila, mawawala yung explosiveness mo pupunta doon. Not unlike naka-plant siya dito, pag plant, diretso tulak na yan. Okay? Drop, step through. Okay? Diretso tulak na yung naka-plant na pa, which is this one. Ito. Pag step through nito, boom! Dito na magagaling yung pwersa. Okay? So that's one of the details. Dahil baka magkamali kayo, akala nyo nagagawa nyo yung drop step through, pero without the details, it's not going to be that effective. Again, drop, step through. Sama. Okay? Little movement, shoulders. Balik. Ngayon, bibigyan ko kayo ng certain scenarios kung kailan nyo pwede gamitin yung drop step through. If you have a defender dito sa harap, of course, pwede mo siya apply. Show going to right. Then counter or show going left, drop, step through. That's one of the most common na scenario kung saan mo siya pwede gamitin. Pwede mo rin siya gamitin after a step back. Step back, pwede mo i-connect dito yung drop or drop step through. So how does it look like? Step back, drop. Yan yung drop. Pwede mo ituloy. Step back, drop. Kita niyo yung switch ng paa. Step back, drop. Ulit. Step back, drop. Paano naman pag drop, step through? It's just the same. Step back, drop, step through. Just the same. Step back, drop, step through. This one is very, very, very effective, guys. Detalye. Step back, drop, step through. Step back, drop, step through. Step back, drop, step through.
common mistakes. Ito nangyari. Pag step back nila, kala nila nagda-drop sila going there, pero dinediretso pala between the legs. Ito itsura nun. Kita niyo yung difference? So wala siyang drop, wala siyang step through. Step back lang, tas kung ano na yung position ng paa, yun na siya. Yun yung common mistake. Kaya halos hindi naging effective. Though sometimes it works, syempre hindi naman laging pare-pares yung resulta. Pero if you want it to be more effective, pag step back mo, kailangan mabigyan mo muna siya ng hint that you will go there. Which is this one. Ito yun. Without this one, pag diniretso mo yan, gusto niyo sample? Tawagin ko editor ko. Patrick, halika. Hindi. Lagyan mo lang yung camera dyan. Lagyan mo lang. Huwag ka maglala, ano lang to. 5% speed. Hindi, kailangan kasi pakita sa inyo yung itsura ng bantay most of the time pagkatapos ng step back. Hindi mo kailangan gawin mag-step back ka lang. Marunong mo mag-step back? Paano? Kunyari, binabantayan ko si Patrick. Ito yung form ng katawan ko. Ito, seryoso na to Oo, pasensya na papagalingin ko to para next time. Example tayo yan. So, step back si Patrick ngayon. Pag nag-step back yan, punta doon, Pat. Ang lateral ko is this one. You get me? So, kung ang lateral ko is this one, tapos aatake ulit si Patrick on the same angle ng pinag-step backan niya, ito lang ako. You get me? One more. Para mas makita nyo. Pag atras si Pat, sunod ako. So yung lateral ng bantay mo, guys, will be so much easier for him kasi ito lang yung igagalaw niya. 1, 2. 1, 2. What we want to happen is, pag step back mo, pag angat mo, is ma-open up mo siya dun sa kabilang side. This one. So para mangyari yun, hindi, try natin. Okay. Paano ko dumipensa? Jaworski. Yan! Nakakatakot. So pag step back ko, susunod ka. Okay, eto pa rin siya. So, same angle ng katawan, inuro lang niya yung paa niya, nakasunod siya. If bumalik ako doon, hindi ko siya napagalaw. Hindi ko siya napa-open up. Guys, hahanap tayo ng partner. Hindi, pero dos. Sumpat. Step back, sunod ako. Pag sunod ko, tapos, pag in-step yan ni Patrick, considering yan yung drop, ma-open up ako dito, guys. Tapos nag-step through, tapak dito, Pat. Yan, diretso doon, mas malaking chances na maiwan niya siya. Hadouken! Those are the details and what are the mistakes na kailangan nyong i-eliminate or kailangan nyong hindi gawin pag nag-ensayo kayo. Specifically with the drop, step through at step back. Step back, pag shinortcut nyo yan, it won't be that effective. Step back, marami na ako nakitang nagtuturo or tinuturuan na in the end, hindi nakita yung detalye. Ano nangyari? Sa slow-mo, nagagawa. Pag binilisan, nawawala to. Ang nangyari, diretso, ito na lang siya. Okay, sometimes it works, pero what we want is, syempre, ano yung maximum results? Yung mas maging effective siya most of the time. So don't forget this one. Step back. Itong drop is very important. Drop, it shows that you will attack the other side. It will open up yung lateral ng defender pag open. And that is the lesson for today. Thank you so much, Patrick! Hindi yan magiging posible kung wala si Patrick. So, step back, huwag kalimutan drop, step through, and magkita-kita tayo sa sunod na video. So guys, nasa church tayo ngayong sa Mansiawi. Siyempre, hindi natin ito makakalimutan. Every Sunday. Amen. Say, I will continue. Father, I thank you for your people as they go. I thank you for your Holy Spirit that's working in every heart and mind. I thank you that your hand is upon them for good. And you are doing wonderful things in their homes and their families and every avenue of their life. Father, in the name of Jesus, I ask you, open up the heavens and pour out in their house. Show up and amaze them with your goodness and your glory. Turning things around. Your favor being demonstrated on their behalf as they walk in the knowledge of your will and your ways. Your word says, when a man's ways please the Lord, you make even his enemies
to be at peace with them. Oppositions and challenges, Father, I thank you that you are working on their behalf. And I speak peace and favor and strength and a continuance in each and every life today in Jesus' name. And everybody said,